Hi guys, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre kung saan po nakarating ang video kong ito. So ngayon mga 59 ay meron tayong magandang balita, no, regarding po sa ating minimum wage, no, dito sa NCR dahil meron na po tayong additional na 50 pesos. Okay? So although medyo maliit ito mga 59 gaya ng in-expect natin, pero syempre malaking tulong po ito. Ito po ay para po sa mga private sector. Kagaya po natin, so sako po tayo dito mga 59 sa 50 pesos na additional sa minimum wage. Okay? So ngayon mga 59 ay tuturuan ko kayo kung paano natin makompute ang ating overtime pay na start po sa July 18 ay magiging 695 na po ang ating minimum wage. Okay? So syempre mga 59 ay tataas na rin po ang ating overtime, no? So mahalaga mga 59 na malaman po natin kung paano natin kinukuha or kinukompute yung ating overtime kasi napakalaking bagay din po yan mga 59 sa atin, lalong-lalo na, no, na umaasa lamang po tayo sa overtime natin dahil nga siyempre sa sobrang mahal ng bilihin. So siyempre malaking tulong po yan sa atin na mga minimum wage earner. Okay? So gumawa po ako mga 59 ng sample computation kung paano natin makompute ang overtime pay natin. At the same time mga 59 is yung night differential natin kung paano natin kukomputin, no, para kahit paano ay meron kayong idea mga 59, no. So mahalaga po mga 59 na malaman din natin kung magkano yung night differential na matatanggap natin bawat gabi, no, na pumapasok po tayo. Okay? So ngayon mga 59 ito na yung ginawa kong sample na computation kung paano natin makuha yung ating overtime pay, no, sa isang araw. So day shift lamang ito mga 59. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano naman natin makuha yung ating night shift differential para kung panggabi tayo alam din natin kung magkano yung sahod natin sa gabi. Okay? So dahil nga starting July 18 is 695 na tayo, so ilagay natin dyan sa daily rate natin is 695. Okay? So ang rate per hour natin mga 59 is 86.87. So paano ba yan nakuha, no? So 695 mga 59 i-divide lang natin sa 8. So ang rate per hour natin is 86.87. So ibig sabihin yung isang oras natin is nasa 86 lang, no? Okay? So next is yung regular OT. So pag sinabi natin regular OT mga 59, ito yung kumbaga batas, no, sa labor kung magkano talagang binibigay sa atin pag meron tayong regular OT. So ang nasa batas talaga is 25%. So 25% on top of 100%. So ang iba ginagamit nila dyan na computation is 125%. So same lang naman yung mga 59 ang lalabas dyan na result pag gamitin natin ang 25% saka 125%. So next is halimbawa mga 59 ang pasok natin kadalasan naman sa mga 59 talaga ang pasok is 0700 hour hanggang 19:00 hour. So automatic meron tayong overtime na 4 hours kada araw. Okay? So paano natin makikwenta yung 4 hours na yan kung magkano talaga ang 4 hours natin, no, sa isang araw. Okay? So punta tayo ngayon sa ating computation, no. So ang computation natin is rate per hour times natin sa 125% or 25%, no, times 4 kasi 4 na oras yung overtime natin. Okay? So rate per hour natin is 86.87. So times 25% then times 4 hours overtime natin. Okay? So ang lalabas niyan mga 59 is 434.35 yung OT natin, no? So ito yung 4 hours natin na OT, ito yung magiging total. Okay? So paano naman natin makuha yung ating daily sahod kumbaga, no? So siyempre yung dahil na-compute natin yung overtime natin sa 4 na oras, ipa-plus na lang natin yung ating sahod, yung daily rate natin na 695. So ang lalabas yan mga 59 is 1,129.35. So yan po ang sahod natin sa isang araw. So sa pang-araw yan mga 59, no, or day shift yan. So ang sahod natin is 1,129.35. Start po yan sa July 18. Okay? So dito lamang yan sa NCR mga 59, no.
So ngayon, paano naman natin makuha yung ating night shift, no? So magkano bang sinasahod din natin kapag panggabi tayo? Siyempre, dapat medyo mataas dahil nga meron tayong night shift differential. Okay? So proceed tayo mga 5-9 ngayon sa ating computation kapag panggabi tayo. Okay? So ngayon mga 5-9, ito na naman yung computation natin sa night shift differential, no? Kung paano natin ma-compute yung night shift differential natin. So same pa rin po yung ating computation. So yung daily rate po natin 695, yung rate per hour po natin is 86.7. Okay? So sa night shift differential po natin, no, ang binibigay po talaga dito sa NCR is 10%. So pwede pong tumaas yan, pero dapat hindi na po yan bababa sa 10% kasi yan po talaga ang nasa labor code natin ito sa NCR. Okay? So siyempre schedule po natin mga 5-9, no? Normal naman sa security guard yan. Kapag panggabi ka is start ka talaga ng 19:00 hours hanggang 07:00 hours, no? So ang night shift differential natin mga 5-9 ay nag-start po yan ng 10 o'clock ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So 22:00 hours hanggang 06:00 hours, doon po yan nag-start yung ating night shift differential. Okay? So ang computation natin mga 5-9 is rate per hour times 10% times number of hour night shift, no, differential. So kung ilan yung oras, no, so kung ilang oras po yung night shift natin. So meron po tayong 8 hours, no. So rate per hour natin is 86.87. So times po natin yan sa 0.10 dahil 10% po yan. Then times po natin sa 8 hours, no. So ang lalabas po niyan is 69.49 yung night shift differential natin. Sa isang gabi po yan mga 5-9, no. So sa 8 hours natin, ito po yung night differential natin. So siyempre i-add na lang po natin yung overtime natin dyan at saka yung daily rate po natin, no. So total po siya mga 5-9 ng 1,198.84 yung sahod po natin nakabuuan sa isang gabi, no. So yan po magiging sahod natin. Okay? So pwede rin naman mga 5-9 pag nakuha na natin itong night shift differential natin, yung computation, pwede natin i-add yan dun sa total ng day shift natin, yung 1,129. So pinakita ko na sa inyo computation para alam niyo po, no. So yan, no. So yan ang sahod natin mga 5-9 kapag tayo ay panggabi. Okay? 1,198.84. So kahit pa paano mga 5-9 ay malaking bagay na rin yan para sa atin. Okay? So yan mga 5-9, maraming salamat po sa panonood sa aking video. Sana po ay nakatulong po ang ginawa kong video ito. God bless us all.